3 taon na, hindi mo pa rin hinahayaang mahawakan ng basurang iyon. Siyempre, sinabi ko sa kanya na ito ang una kong beses. Dapat hintayin ng kasal. Pinuri niya ang aking kadalisayan. Sayang naman, maliit pa ang aking buhok. Nakakahiya. Pero kinakasal sila bukas. Siguradong gugustuhin niya yon. Hindi ko ito matatakasan. Anong gagawin natin? Narinig mo na ba ang kwento ni Pan Jinlian at Wu Dalang? Painumin siya ng lason. Maaari na akong magpakasal kay Su Shui bukas. Sa wakas, mahahawakan ko na siya. Gusto mong lasunin ko siya? Ano ang kinatatakutan mo? Ipinasyal ko ang asawa ko sa ibang bansa noong isang araw. Tinulak ko siya sa dagat at nalunod. Talaga, mahal. Nagtanggal ka na ng mga harang natin. Oo naman. Bakit pa ako makikipagdiwang sa iyo ngayon? Sige na, patugtugin na ang musika. Asawa, masama ka? Salamat Li Xiaojun sa iyong mabuting asawa. Nagpapasalamat si Li Xiaojun sa mabuti mong asawa. Hindi pa ako makatayo. Depende sa sasabihin ng lintik na yan. Su Shui, Su Shui. Anong gagawin? Anong gagawin? Huwag mo siyang katakutan. Walang ebidensya. Sinabi mong matutulungan mo siyang planuhin ang kasal niya bukas. Sige, nakuha ko na. Su Shui. Hoy, miss, bakit ka galit? Anong ginagawa mo? Kapatid, hindi mo kailangang pasalamatan ako. Lahat yan ay dapat kong gawin. Dapat itong gawin. Ano ang dapat gawin? Inihahanda kita para sa kasal mo bukas. Gusto kitang sorpresahin. Tulungan mo akong planuhin ang kasal ko. Oo, hindi ito ang una kong kasal. Walang karanasan. Nagpatulong ako kay Zheng Jian. Su Shui, huwag mong isipin na tanga ako. Li Xiaoshui, ano ang ibig mong sabihin? Pinagdududahan mo ako, hindi ba? Hindi kita kinaiinisan dahil sa stall mo. Paano mo nagawa ang pagdudahan ng stall ko? Hindi ko ginawa yan para iligtas ka. Mapaparalisa ako kung tatamaan ang buto ko sa puwit ng 10 kilo. Sige, tigilan na ang pagtatalo. Ikakasal ka na bukas. Hindi pa ba natutuloy ang kasal na yan? Sabihin mo sa sarili mo, hindi ba natutuloy ang kasal? Kung hindi ka ikakasal, umatras ka na lang. Kung gusto mong ikasal, umuwi ka na at maghanda. Umuwi ka na at maghanda. Mahal, anong gagawin natin ngayon? Dahil hindi na siya magpapanggap na nalilito. Kung gayon, huwag mo nang ulit-ulitin. Ako ang magiging groom niya bukas. Sige. Hello, mapapalitan ko ang wedding party bukas ng rest party. Palilipatin ko ang wedding night bukas sa rest night. Bakit naman? Nandaraya sina Su Shui at Zheng Jian. Anong kabalbalan yan? I-cancel ko agad ang order niya. Pinagbawal din siya ng buong bangko. Huwag kang mag-alala, tatapakan ko sila hanggang mamatay bukas sa publiko. Sige na anak, ikaw ang bahala. Su Shui at Zheng Jian, dapat magbayad kayo. Hello ma, kamusta ka kamakailan? Araw-araw mo akong pinapakilala sa mayayamang second generation. Nakakainis na nakakamatay. Imposible, ano pa bang magagawa ng magnanakaw? Mahal kong nanay, magnanakaw, magnanakaw, magnanakaw. Tulungan niyo akong hulihin siya. Tulong, ninakaw ang bag ko. Uy, naku. Uy. Hoy, anong ginagawa mo sa akin? Saksak mo ako hanggang mamatay. Saksakin mo ako hanggang mamatay, ayoko na namang mabuhay. Halika, saksakin mo ako, ayoko na talagang mabuhay. Wala kang pakialam. Halika, saksakin mo ako. Ang babaeng pinakamamahal ko ay naglalandi. Walang kwenta mabuhay. Halika, saksakin mo ako hanggang mamatay. Bata, babayaran kita. Bilang na ako si Tito Pan, sa'yo na yan. Salamat. Sapat na ba ang nakita mo? Ibigay mo na. Paano naman? Naglolo ko ba ang babaeng mahal mo? Oo, dapat bukas na ang kasal ko. Pero nakipagtalik siya sa best friend ko. Ganyan na lang kadali, kaya anong ginawa mo? Plano kong ilantad sa publiko ang kanilang kasuklam-suklam na pangangaliwa, pero hayaan mo na siya. Ah, ikaw? Hindi masyadong maayos ang mga binti at paa mo. Hindi makatayo ng matagal. Baka paralisado. May maitutulong ba ako sa'yo? Oo, pakasalan mo ako at alagaan. Naglolo ko lang ako. Kahit ang babaeng iniligtas ko ng buhay ko ay magtataksil sa akin. Anong ibang babae pa sa mundo ang magkakagusto sa akin? Sige, pakakasalan kita.
Ano ang sabi mo? Sabi ko bukas papalitan ko ang babaeng iyon at pakakasalan ka. Bakit naman? Walang dahilan. Gusto ko lang. Kung talagang gusto mong magpakasal, isusuot ko ang corona para sa iyo at hihintayin kita. Hello ma, hindi mo na kailangang ipakilala ako sa kung sino man. Bukas na ang kasal ko. Robing, anak ka ng Shen Consortium. Magsasabi ka na ba talaga na pakakasalan mo ang pilay na iyon? Yon ay, anak siya ng basurero. Huwag mo akong pilitin, nakapag-desisyon na ako. Mga minamahal na bisita, malugod kayong inaanyayahang dumalo. Sa kasal ni na Ginoong Li Xiaojun at Binibining Su Shui. At nais kong anyayahan ang ikakasal ngayong araw patungo sa entablado. Ang ikakasal ay kasing ganda ng mga bulaklak, isang tao na nasa wheelchair. Meron bang mga nakakaantig na kwento tungkol dito? Kung maaari, ibahagi mo sa amin. Ako na ang magbabahagi. Ang mga sumusunod ay pawang mga kaibigan at kamag-anak natin. Marami sa kanila ang ating mga kaibigan. Alam nyo na yan. Si Su Shui at ako ay magkaklase. Isinakripisyo ko ang pagkakataong makapasok sa pinakamagandang universidad para sa sarili ko. Gumawa rin ako ng wheelchair para sa sarili ko. Ay, ang ikakasal ay nasa wheelchair para sa ikakasal. Ito ay napaka nakakaantig. Hindi naman masyadong nakakaantig. Noong namimili ako kasama siya, isang sasakyan ang nawalan ng kontrol at bumangga sa kanya. Mabilis akong nag-react. Tinulak ko siya. Nasaktan ang sciatic nerve ko. Nabaliw ako. Len Community, nandito ka ba para maghanap ng awa? Ito ay isang magandang kasal. Bakit mo pinag-uusapan ang mga malas na bagay na ito? Su Shui, sa tingin mo ba karapat-dapat kang dumalo sa kasal na ito? Para maging ikakasal ngayong araw? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo iniisip na hindi ako karapat-dapat sa'yo, hindi ba? Ayos, hindi tayo karapat-dapat sa kahit ano. Nagbibiro lang si Li Xiaojun. Huwag kang lumampas. Ngayon ang iyong handaan ng kasal kasama si Su Shui. Hindi ngayon, hindi ang handaan ng kasal ko kasama si Su Shui. Ito ay isang party para sa pag-aayos ng eroplano na inihanda ko para sa sarili ko. Hindi ngayon, hindi ang handaan ng kasal ko kasama si Su Shui. Ito ang kasal na inihanda ko para sa kanya. Ano? Anong nangyari sa asawa? Paano naging diborsyo ang kasal? Li Xiaohuan, nababaliw ka na ba? Ang Su Shui namin ay magpapakasal sa'yo ng may kahihiyan. Sinabi mo pa talaga na hihiwalayan mo ang asawa mo. Anong karapatan mo para sabihing hihiwalayan mo ang asawa mo? Ano ang sabi mo? Dala niya ang kahihiyan at pinakasalan ako. Kung gayon alam mo, may ginawa ba siyang kahihiyan? Li Xiaohuan, huwag kang walang utang na loob. Ang Chokshue namin ay hindi naniniwala na hindi mo kaya ang sarili mo. Sinabi mo na siya ay walang kahihiyan. Gaano siya kawalang kahihiyan? Kung hindi mo sasabihin sa akin ngayon na iintindihan mo, hindi kita titigilan. Tatanungin mo ako kung bakit siya walang kahihiyan. Bakit siya ang tatanungin mo? Hayaan mo si Li Xiaohuan. Huwag mo akong dinudumihan dito. Hindi ko plano na pakasalan ka sa simula pa lang. Lumabas ka at maging binata habang buhay. Ano ang sabi mo na kaya mong mabuhay mag-isa? Isa kang walang silbi na hindi kaya ang sarili mo. Akala mo ba ako lang ang magtitiyaga sa'yo? Anong ibang babae ang hindi ka gusto? Pasensya na, may mga babae talaga na gusto ako. At 1,000 beses na mas magaling kaysa sa iyo. Ang kasal ngayon ay ang inihanda ko para sa kanya. Wala kang kinalaman dyan. O umalis ka na lang at maging aso? Tingnan mo kung gaano kakasaya kasama siya. Li Xiaohuan, anong sinabi mo? Sinabi mo na kasal mo sa ibang babae. Nanay, hindi. Ngayon ang kasal ko kasama ang mabuting kapatid niya. Ano? Ang kasal mo kay Zheng Jian? Oo, ang kasal namin ni Su Shu. Oo, kasal ito ni Su Shui sa akin.
Mahal, nandito ka na pala. Nangako akong pakasalan siya ngayon. Siyempre, kailangan mong pumunta. Shuekswe, anong nangyayari? Nanay, hindi mo ba sinabi na natatakot kang mabubugbog ako kung mapunta ako sa ganitong kalagayan? Kung gayon, sisipain ko siya ngayon. Bakit hindi ka na lang magpakasal sa mayaman? Magpakasal ka kay Zheng Xiao. Hindi ba't si Zheng Xiao na yan ang pinagkakaguluhan? Tama na yan, tita. Nakakita na ako ng mga nagsimula sa wala. Ngayon, isa na siyang malaking boss na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong piso. Sa likod niya ang Litang Consortium ng Yunshun. May magandang kinabukasan. Si Li Xiaojun pa rin yan. Isa siyang mahirap. Walang-wala. Anong tingin mo sa kwalifikasyon niya para maging anak mo? Si Zheng Xiao yan. Parang langit at lupa. Isang mayamang binata, isang palaka. Ano, ito na ang huling salita ko sa iyo. Kung malalaman mo lang ang tunay kong pagkatao, bubunutin mo ang sarili mong mga mata. Ano, may tunay ka pa palang pagkatao? Papatayin mo ba ako sa kakatawa? Huwag kang tumawa, mahal. Sinira lang niya ang kasal mo. Walang hiya. Pilit na paggalang. Nakikita ni Li Xiaojun na dati tayong mga bata. Tingnan mo, may kapansanan ka na ngayon. Depende rin yan kung papakasalan siya ng anak mo ngayon. Bibigyan kita ng 100,000 piso. Umalis ka na ngayon. Tapos block na natin ang isa't isa. Ayoko ng pera mo. Gusto kong lumuhod ka ngayon sa harap ng lahat ng iyong kamag-anak at kaibigan. Sampalin mo ang sarili mo. Tapos sabihin mong isa kang halimaw. Mas mabuti pa ba yan? Walang hiya si Li Xiaojun. Hindi mo ba ako pinilit na gumawa ng masama sa isang may kapansanan? Walang hiya si Li Xiaojun. Kailangan mo pa akong piliting gumawa ng masama sa isang may kapansanan? Hoy Sunjan, huwag kang lumampas. Liu Sheng, anong pinagsasabi mo? Pinagtatanggol mo ba siya? Hindi ako tumutulong kanino man. Sa tingin ko lang, sobra kang nang-aapi. Ako ang nang-aapi? Galing ka lang sa bundok at hindi mo alam ang mundo. Hindi mo pa rin alam ang realidad ng ika-21 siglo? May pera ako at kaya kong mangapi kahit sino ang gusto ko. Bata pa ako at maganda. Kasal sa isang hamak na tindahan. Hindi ko pa ba siya pwedeng sipain? Akala mo ba nagkakawanggawa ako? Oo, bakit hindi? Patawag mo ang kapatid mo. Kaawaan siya at pakasalan. Pareho lang ba iyon? Naging lumpo si Xiaojun para iligtas si Su Shui. Sa tingin ko, si Zhu Shui ang may pananagutan sa kanya. Natural lang. Kung ano ang sabihin mo, tama. Sino ka ba sa tingin mo? Referee? Hukom? Hindi ako referee. Hindi ako hukom. Pero kailangan mong mamuhay ayon sa iyong konsensya. Ang alam ko lang, ang mga salitang walang pasasalamat ay parurusahan. Huwag ka nang mag-plastic dito. Pwede mong tanungin ang mga kamag-anak at estudyanteng narito. Sa tingin nyo ba, dapat akong magpakasal kay Li Xiaojun? O dapat akong magpakasal kay Zheng Jian? Sige, kaya heto ako ngayon. Makikipagharap sa lumpong Li Xiaojun na ito. Tingnan natin kung sino ang magiging groom ngayon, si Li Xiaojun o ako. Ito ang aking 10,000 pisong pulang sobre. Wow, ang generous naman. Itaas ang kamay para suportahan si Li Xiaojun bilang groom. Hoy ikaw, kumusta ka? Nakita mo ba? Isang kapansanan, isang outlier. Parang basang aso na ako. Hahaha, itaas ang kamay para suportahan ako bilang groom. Itaas ang kamay, suportahan niyo ako bilang groom. Suportahan ang groom, suportahan ang groom. Suportahan ang groom. Nakita niyo ba si Li Haojun? Ayan ang kapangyarihan. Ayan ang hustisya. Maliban sa isang hangal na asong sumusuporta sa iyo, lahat ng iba ay tingin sa iyo ay basura. Mukhang tama ang pinili ng aking anak. Si Sun Xiao ang groom ngayong araw. Li Xiaojun ang manugang ko sa pamilyang Su. Imbes na magreklamo ka dito, sisihin mo na lang ang iyong mga walang kwentang magulang. Ano ang pinagsasabi mo? Walang kwenta ang mga magulang ko. Kung alam mo lang ang estado ng aking mga magulang at pamilya, mamamangha ka lang. Butasin mo ang mga mata mo. Ya, isa siyang nalulunod na aso. Nagsasalita pa rin dito. Oo, tumigil ka na sa pagiging kadiri dito. Li Xiaojun, mabilis na pirmahan mo ang kasunduan sa diborsyo. Li Xiaojun, ano ang ginagawa mo? Huwag mo akong piliting suntukin ka. Sinabi ko ngayon ang diborsyo ko. Imbes na magsisi ka, sandali lang, nandito na ang aking bride. Pirmahan mo para sa akin ang sulat ng diborsyo. Ano ba to? May bride ka pa pala. Ikaw ang basurang hindi ko gusto. Ang mga taong hindi kayang alagaan ang sarili nila ay may mga kasintahan. Nagloloko ka ba? Basura na tulad mo, umalis ka na dito. Halika't tumulong.
Kung hindi siya umalis, buhatin niyo siya. Lumayas ka! Huwag kang lumapit dito. Bilisan niyo at huwag niyo nang pigilan ang 5 iginagalang na kabataan sa kanilang gawain. Kailangan kong itapon si Li Xiaojun ngayon. General Shen Shen. Si Binibining Shen ang nag-propose kay Ginoong Mi Xiaojun. Ano ang nangyayari dito? Handa na ba talaga siya? Isa na namang ikakasal. Totoo ba yan? Hindi kaya siya ang anak ng 4 na hari ng pinto na siyang nag-i-inspeksyon sa hari ng pinto, di ba? Diyos ko. Ang daming tao ang nagtipon dito, makikiraan. Ako si Shen Ruobing, anak ng pamilyang Shen. Handa akong mag-propose kay Ginoong Li Xiaojun gamit ang 5% ng mga share ng Shen. Gusto po bang magtanong ni Ginoong Li Xiaojun? Ano, 5% ng mga share ng Shen? Hindi ba't abot yan sa daan-daang milyon bigla? Talaga kang anak ng probinsya na walang halaga. Oh, Ginoong Li Xiaojun, gusto mo ba akong pakasalan? Oo naman. Ikaw isang mayamang babae, hindi mo ako kinasusuklaman bilang pilay. Pakakasalan mo ba ako? Oo naman. Kung gayon, ikaw na ang magiging asawa ko simula ngayon. Tama na yan, saan nanggaling ang mga artista? Ginagawa ang malaswang dula na ito sa kasal ko. Hindi ba kayo nahihiya? Ano ang sinabi mo? Sabi ko, ikaw na kawawang artista, nagsasagawa ng pag-arte dito na parang nagtitinda, nakakatuwa. Ikaw ang may gawa nito. Ang traidor na babae na nanloko sa kanya. Tama? Tigilan mo na ang paninirang puri dito. Nagluwal ako ng dugo. Nagkataon lang. Matapos malaman na inapi ninyo ang asawa ko. Sadyang naghanap ako ng ebidensya para talunin kayo. Heto na ang pagkakataon ninyo. Luhod kayo at yumuko sa aking asawa. Kung hindi, ilalabas ko ang ebidensya para mabaho kayo magpakailanman. Naghuhulaan lang kayo ng ebidensya. Akala mo natatakot ako. Kung kaya mo, ipakita mo sa akin ang ebidensya. Sige, gagawin ko ang gusto mo. Ilabas agad ang ebidensya at gusto kong tingnan ninyo ang screen. Malapit na akong insultuhin ng monghe. Ang bastos naman. Hindi mo ba talaga gusto yung stall ni Li Yajun? Gusto mo bang palitan ko? Sapat na ba para ilipat ngayon? Okay, ang dumi. Oras na. Marami pa akong ipapakita sa hotel. Pangit na ebidensya. Gusto mo bang makita lahat? Tama na, nagrent lang ako ng kwarto kay Zheng Xiao. Tapos ano? Yung stall ni Li Yajun. Naiinis lang ako sa kanya. Hindi lang siya karapat-dapat sa akin. Tapos ano? Hindi mo kayang alagaan ang sarili mo. Ang galing talaga, isang stall na hindi kayang alagaan ang sarili. Asawa ko, huwag kang mainis sa kanya. Suportado kita. Tutulungan kitang makamit ang hustisya. Hindi naman talaga. Hindi, sa totoo lang. Hindi ako na-excite sa isang clown na tulad niya. Nakakatawa lang. Ano ang nakakatawa? Hindi ba ako tama? Sushue, akala mo ba talaga paralisado ako na hindi kayang alagaan ang sarili ko? Mahirap lang ako. Isa akong basura. Kaya ito ay isang bagay na alam ng lahat, hindi ba? Sabihin mo lang nakalimutan mong nasa wheelchair ka pa, di ba? Nasa wheelchair ako. Pero kung sasabihin ko sa iyo na sinadya ko lang itong gawin, Anong sabi mo? Nagpapanggap ka. Umalis ka na. Huwag mong guluhin ang kasal ko kay Sushue. Nakakadiri lang. Maaari mong itago ang kasinungalingan na ito. Kung nagpapanggap ka, tumayo ka na agad. Kung hindi mo kaya, aminin mong basura ka. Tumayo ka! Tumayo ka, tumayo ka, tumayo ka, tumayo ka. kaya imulat mo ang mga mata mong parang aso at tingnan mo ng malinaw. Tumayo ka. Talagang ang tumayo siya. Paano siya nakatayo? Anong nangyayari? Bakit siya tumayo? Kaya ano kung tumayo ka? Kailangan mo lang tiisin yan. Okay lang na humakbang ka ng dalawa. Nakatayo ka lang ba? 2 hakbang, di ba? Kalaban, hamon, pakikipagsapalaran. Maging alerto ka, tingnan mong mabuti. May kapansanan ba o wala talagang silbi?
Xiao Juan, maayos ka naman. Totoo ba yan? Siyempre totoo. Kung totoo yan, bakit ka pa nasa wheelchair? Sa tingin ko, alam ko na kung bakit. Bakit naman? Zheng Xiao Li Xiaojun. Walang hiya kang lalaki. Para lokohin ang simpatya ni Su Shui, gumamit pa siya ng marumi at walang hiyang paraan ng pagpapanggap na lumpo. Ang ibig mong sabihin, ginagamit ko ang marumi at walang hiyang paraan na ito para lukohin ang damdamin ni Su Shui? Hindi ba? Gusto mong makuha si Su Shui nagpapanggap na may kapansanan dahil sa aksidente sa sasakyan. Para mapahiya si Su Shui at makuha ang kanyang simpatya. Ito ay kasuklam-suklam at walang hiya. Naiintindihan ko na. Diyos ko, 3 taon mo akong niloko. Akala ko talaga dahil sa aksidente sa sasakyan. Hindi ko talaga naisipang makipaghiwalay sa kanya. Hindi ko inaasahan na lahat pala ay kasinungalingan. Nakakadiri ka. Talagang nakakadiri. Bilisan mo at ipabayad mo sa kanya. Kompensasyon para sa pagkawala ng kabataan. Para kay Li Xiaoqin. Bayaran mo ako ng 1 milyong pagkawala ng kabataan. Kung hindi, hindi ito Para kay Li Xiaojun, bayaran mo ako ng 1 milyong piso para sa nasayang mong kabataan. Kung hindi, hindi ito matatapos sa iyo. Ang bastos mo, bilisan mo at utusan siyang magbayad. Nakakadiri talaga. Magbayad ka, magbayad ka. Magbayad ka, magbayad ka. Magbayad ka. Naririnig mo ba ako? Magbayad ka na agad. Sigurado ka bang gusto mong magbayad ako sa iyo? Oo naman. Oo. Nagpanggap ka lang at niloko mo ako ng 3 taon ng kabataan at pagmamahal. Kung hindi ka magbabayad, ilalabas ko lahat ng ito para makita ng lahat ang kasuklam-suklam mong muka. Mabuti, ipapakita ko muna sa iyo ang isang bagay. 3 taon na ang nakalipas. Muntik na akong mamatay habang sinusubukan kitang iligtas. Pagkatapos pinadala ako ng pamilya ko sa Beijing Royal Hospital para magpagamot. Ang kabuuang gastos ay 24,000 piso. Pakiusap, bayaran mo muna ang bayarin sa paggamot. Nabaliw na siya, 30 milyong piso para gamutin ang sakit. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay Beidou Royal Hospital. Doon ba ginagamot ang mga mahihirap na tulad niya? Nang i-scam siya, gusto niyang mang-blackmail. Itago mo muna itong ebidensya. Tumawag ka na lang ng pulis mamaya. Kunin ang ebidensya. Kung manloloko ka, makukulong ka. Tama si Li Xiaojun. Kunin ang ebidensya. Tatawag na ako ng pulis ngayon. Ipadala siya agad sa kulungan. Hello, police. Gusto kong mag-report ng krimen. May isang tao na nagpapanggap na may kapansanan para linlangin ako sa kasal. At nagpalsipika rin ng mga peking invoice para i-blackmail ako. Sige, ipapadala ko na ang pulis sa kanya ngayon. Dali, pumunta kayo dito. Li Xiaojun, personal kitang ipapadala sa kulungan. Li Xiaojun, personal kitang ipapadala sa kulungan. Bilisan niyo't hulihin siya. Huwag niyo siyang pakawalan. Sige, bilisan niyo't hulihin siya. Kung mahuhuli niyo siya, bibigyan ko siya ng 10,000 piso. Bumalik ka, bumalik ka. Bumalik ka, bumalik ka. Tignan ko kung sino sa inyo ang magtatangkang hawakan siya. Ano ang gusto mo? Sino ang mga ngahas gumalaw? Ito ay laban sa reputation ng pamilya ni Shen. Nagpapanggap ka pa rin bang si Miss Shen? Siya si Shen, pero ang 4 na haligi ng pamilya, anak ni Shen. Kahit pabulag ka, paano mo matitiis ang sinungaling na nagpapanggap na pilay? Mamatay ka na. Kami ni Robing ay anak ng pamilya ni Shen. Nakakatuwa talaga ang mga sinungaling ngayon. Isa pa itong grupong kriminal. Opo, tatay ko. Siya ang business director ng Shen Consortium. Mapapabagsak ko yan sa isang tawag lang. Bilisan mong tawagan para i-booking siya. Mapapahiya sila. Ako hoy, anak kong may loko. Hello, tatay. May itatanong lang ako sa'yo. Kasal na ba ang anak ni Shen ngayon? Saan mo narinig ang mga chismis? Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Si Miss Shen nga walang kasintahan. Anong kasal? Huwag kang kung ano-ano ang sasabihin sa labas. Mag-iingat ka, baka madamay ako. Sige, nakuha ko. Tignan mo kung paano sila mapapabagsak agad. Sinungaling siya. Sinungaling, di ba? Ano ang pangalan ng tatay mo? Ipapaterminate ko siya agad. Anong ipapa-terminate? Tatay ko, akala mo ba ikaw ang presidente ng Shi Consortium? Pakialam mo kung ako. Sabihin mo sa akin ang pangalan ng tatay mo. Kung gayon, pakinggan mo ako. Ang pangalan ng tatay ko ay Huang Shulang. Kung kaya mo akong tanggalin sa trabaho, kakain ako ng dumi ng tao ng late ngayon. Ang pangalan ng tatay ko ay Huang Shulang. Basta kaya mo akong tanggalin, kumain ka ng tayo dito ngayon. Sige, hello. Agad na tanggalin sa consortium ang business manager na si Huang Shulang. Sabihin mong kasalanan niya ng masamang ugali ng anak niya. Nagkasala sa akin. Gawin mo na. Huwag ka nang magpanggap. Kahit basura tulad ni Li Xiaojun, naghahanap ng mapapangasawa. Akala mo ba talaga may tunay kang kakayahan? Hindi ko lang alam kung gaano kalala. Itatrato ko na lang ang lalaking sinipa ko na parang wala lang. Ang lalaking sinipa mo, Su Shui, magaling ka talagang magpakitang tao. Nakalimutan mo na ako ang unang humiling ng diborsyo sa iyo ngayon.
Ikaw ang unang humiling ng diborsyo sa asawa mo. Nakasaklubong mo lang ako at nakipagtalik ka kay Zeng Xiao. Wala na tayong magagawa. Mag-ingat ka lang. Magaling yan para magpasikat. Ikaw yung nagpapanggap lang na paralisado. Niloloko mo ang damdamin ng anak ko. Anong karapatan mo para hiwalayan ang anak ko? Hintayin mo ang pagdating ng nanay ko at ng pamilya ko. Malalaman nila. Anong karapatan ko para hiwalayan ang anak mo? Ang nanay mo, naalala ko na. Ang nanay mo ba ngayon? Naglilinis ka ba ng kalsada or natatakot kang mapahiya? Hindi ko nga kayo mapapagpakasal. Excuse me, ginawa yan ng nanay ko para sa anak niya. Ang manugang ko ay pumunta sa UAE para kumuha ng limited edition Star Diamond Ring. Darating na lang mamaya. Ano ang sabi mo? Ang nanay mo ang magpapakasal sa manugang mo? Bilyon-bilyong limited edition Star Diamond Ring sa UAE. Hindi mo inaasahan na mababawi mo ako sa panlolokong ito, di ba? Ano ang kinalaman dito para sa iyo? Si Miss Shen lang ang para sa akin. Talaga bang masama ang plano? Oo nga. Hindi ba't sinabi niya lang na tatanggalin niya ang tatay ng Reyna? Ano ang nangyari sa baka na lumabas? Tama, tatanggalin niya ang tatay ko. Nagmamakaawa ako, natanggalin mo ako. Sige na, tanggalin mo na. Hello? Paumanhin po? Hoy, sige. Paano mo nagawa yan? Si Miss Chen nga talaga. Ano ba talaga siya? Totoo pala. Imposible. Si Ben ang anak ng consortium. Paano ka nahulog sa basurang tulad ni Li Xiaojun? Hindi loser ang asawa ko. Siya ang pinakamagaling na lalaki sa mundo. Sadyang bulag ka lang. Little Miss Big Miss, nagkamali ako. Masyado akong padalos-dalos. Nakikiusap ako. Huwag mo pong tanggalin sa trabaho ang tatay ko. Ang tatay ko ang haligi ng aming pamilya. Kung mawalan siya ng trabaho, wala na kaming matitirhan. Hindi ko problema yan. Sino mang manakit sa asawa ko mapunta sa impyerno. At siya ang asawa na hindi kailanman matatalo. Ano sa tingin mo? Tama ka, mahal. Hoy, hindi. Xiao Juan, nakikiusap ako dahil magkaklase tayo. Tulungan mo akong makiusap. Nakikiusap ako. Umalis ka, hindi mo kailangan ng kaklase na kasing basura mo. Town, tulungan mo ako. Tinutulungan kita. Bakit nagmamadali ka? Si Li Xiaoping ay sinungaling. Siguradong gumamit siya ng paraan para manloko. Ano ang miss? Darating ang pinuno ng test team mamaya at naroon siya. Sino ang nag-report ng pandaraya? Sino ang tumawag sa pulis? Pandaraya ng pulisya pag nanakaw. Lord Zhao. Narito ang pandaraya. Anong pandaraya ang ginawa mo? Siya yon. Sinusubukan niyang linlangin ako para magpakasal. Kaya nagpanggap na may kapansanan. Pagkatapos naming ilantad, nagpalsipika kami ng invoice. Nalugi kami. Siya pa rin ang naniningil ng malaki. 10 milyon. Pandaraya, 10 milyon. Ito ang ebidensya ng malaking kaso. Ibigay mo sa akin ang ebidensya. Eto, ano ito? Siya ang nagligtas sa akin mula sa pinsala noon. Pero nakikipaghiwalay na ako sa kanya ngayon. Sinabi niya sa akin na ginagamot siya sa Beidou Royal Hospital. 30 milyon. Ako na ang magbabayad. Ang paggamot sa Beidou Royal Hospital ay nagkakahalaga lamang ng 30 milyon. Bata, gaano kababa ang iyong panlilinlang? Napakalala, sino ang kilala mo? Maaari ba akong magpagamot sa Royal Northern Hospital? Siya ay isang dignitaryo, espesyal na bayani, ordinaryo lang. Sila ay mga mananakop sa lipunan. Sino ka para sabihin yan? Hindi ako basta-basta, pero ang nanay ko ang pinakamayamang tao sa mundo. Ang nanay mo ang pinakamayamang lalaki sa mundo. Kung ang nanay mo ang pinakamayamang lalaki sa mundo, kung gayon ang nanay ko ang pinakamayamang lalaki sa universo, Hindi ko na kaya. Opisyal ng pulisya. Kumpirmahin mo agad ang file na ito. Dakpin siya. Sige, mukhang malaki ang maitutulong ko sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, gagawa na naman ako ng malaking contribution. Kumusta na, kasama Jian? Imposible. Anong nangyari kasama Jian? Mas malaki ba kaysa sa halagang binanggit niya? Tama, napakalaking halaga. Hindi ko pa nga nakilala si Kasama Jian. Siguradong hatulan siya ng kamatayan. Diba? Ano sabi ni Kasama Jian? Sabihin mo, bawat invoice ay may tunay na selyo ng Royal Hospital. Totoo lahat yan. Ano, totoo ba yan? Paano nangyari yun Hindi ko pa nga nakilala si Kasama Jian. Paano siya makakapunta sa Royal Hospital para magpagamot? Aksidente lang sa sasakyan at maliit na sugat lang yan. Paano siya makakapag-stay sa Royal Hospital? At isa pang 30 million. Nabangga ng sasakyan, maliit na sugat lang. Sushui, sa tingin mo ba talaga, maliit na sugat lang yun, di ba? Hindi ba? Pumunta ako sa ospital para dalawin ka. Sabi ng nanay mo, huwag na daw akong pumunta. Bahagya ka lang naman na sugatan. Makakalabas ka na ng ospital sa 2 o 3 araw. Malinaw kong natatandaan. Oh, sabi nga ni nanay ko. Pero alam mo kung bakit, lalo akong nagkakasakit. Mahigit 10 oras bago ako gumaling.
Natatakot akong mag-alala ka. Sinabi ko kay nanay na huwag sabihin sa iyo ang totoo. Sige na, tigilan mo na yung drama mo na nagpapalungkot. Sa tingin mo maniniwala ako. Sige na, tigilan mo na yung drama mong nagpapanggap na malungkot. Akala mo maniniwala ako dyan? Ikaw na ngayon. Sinusubukan mo pa ring makuha ang simpatsya ng anak ko. Talagang walang hiya. Hindi naman kita niloko. Malinaw na nakasulat sa listahan ng diagnosis at paggamot. Pasyente, mag-ingat. Bali na halos 84 sentimetro dahil sa aksidente sa sasakyan. Ang pinakamalubha ay bali sa gulugod. Pinsala sa sciatic nerve. Maaaring magdulot ng hemiplegia. Paralisado habang buhay. Posible, imposible. Totoo ba talaga yan? Ano sa tingin mo? Noong una hindi ko naman inisip na mahirap ang pamilya ko. Mahalin mo ako bilang tao. Kaya nanumpa akong poprotektahan kita gamit ang buhay ko. Kaya noong nabangga ka ng sasakyan, itinulak kita palayo. Para ikaw ang mailigtas ko. Mas lumala ang sakit ko. Sadyang itinago ko sa iyo. Natatakot akong mag-alala ka. Natatakot akong maging pabigat sa iyo. Pinili kong hindi sabihin sa iyo. Pero hindi ko inaasahan. Naging parang buto na lang ang kinakain mo. Isang asong gala na hindi na marunong tumingin sa nagbigay sa iyo. Imposible. Nandadaya siya. Nagsisinungaling siya. Nagsisinungaling siya. Bakit sa tingin mo may problema? Malaking problema iyan. Ano ang problema? Napakasimple lang. Sa usaping medical diagnosis, mayroon siyang mahigit 30 bali. May mga pinsala sa gulugod at sciatic nerve. Maaaring humantong sa paralysis. Paralysis. Kaya okay lang iyon, di ba? Tama ang mga tauhan. Tama ang pagtugon. Kaya narito ang problema. Dahil napakalubha ng kanyang pinsala, ito ay paralisado. Paralisado habang buhay. Kung gayon, bakit siya nakatayo rito na walang pinsala? Bakit napakalinaw ng pandaraya at pagkiling na ito? Bakit napakalinaw ng pandarayang ito sa libro? Talagang ligtas at maayos. Parang walang nangyari. Ang problema lang, masyadong halata ang mali. Kakadiskubre lang namin. Kaya kahit totoo pa ang selyo dyan, siguradong may pandaraya dyan. Oo, kung may ganyang kalalang pinsala, hindi maaari. Walang lunas ang paralysis. Kung ganun nga, ang listahan ng kanyang paggamot at ang 30 milyong piso na invoice sa Royal Hospital, lahat yan peke. Ito ay pandaraya. Asawa ko, totoo bang peke lahat yan? Paano nangyari? Mukha ba akong sinungaling sa iyo? Kung ganoon, anong nangyayari dito? Paano nangyari? Diretso kong kinausap ang direktor ng Royal Hospital na pumunta mismo. Anong pinapunta mo ang direktor ng Royal Hospital? Alam mo ba kung gaano kaimportante ang direktor ng Royal Hospital? Pero ang daming dignitaryo ang gustong magpasikat. Ano ka ba? Kayo namang mga palaka sa balon, akala nyo alam nyo na ang lahat ng bagay. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang tunay kong lakas. Ate, may problema sa kasal ko. Patawagin mo ang dean ng Huang Jiayun na pumunta dito. Anong problema, tol? Nasaktan ka ba? Hindi. May kailangan siyang puntahan. Sige, ipapadala ko siya agad gamit ang espesyal na eroplano. Hintayin na lang natin dumating ang direktor ng Royal Hospital. Magkukwento ako ng isa pang kahangahangang kwento. Para malaman nyo kung ano ang kahihiyan. Maghintay ka lang sa pagdating ng direktor ng Royal Hospital. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isa pang nakakatuwang kwento. Para malaman mo kung ano ang pagpapakahiya. Nakakahiya. Sawa na ako sa'yo. Hindi kita papansinin ngayon. Hindi mo alam kung gaano karaming mata ang meron si Prinsipe Ma. Ikaw ang anak ng pamilya Shen. O, anong problema? Inuutusan kita ngayon. Agad mong putulin ang ugnayan mo sa sinungaling mong si Lin Xiaojun. Malala na to. Para manatili kang ligtas. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pag-block ko sa pamilya Shen mo. Ano ang sabi mo? Gusto mong iban ang pamilya Shen? Tama ang narinig mo. Nabaliw ka na ba? Ang pamilya Shen ay isa sa 4 na malalaking angkan. Halagang 10-10 bilyon ang market value. Ikaw ay isang bagong yaman na may net worth na daan-daang milyon. Nagtatangkang sabihin na iban ang pamilya Shen. Gusto mo bang pakinggan ang payo ko? Magpatuloy na makasama ang sinungaling na ito, tama? Ano ka ba? Karapat dapat ka pa para pakinggan ko. Tama, bahalan tayo. Ano? Ngayon ang araw ng kasal natin. Halika na. Talagang walang hiya. Hindi ka pa ba nakakita ng lalaki? Naghalikan sa publiko, talagang immoral. Kababastusan. Laban sa akin, di ba? Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Kamusta, mahal na tao? Ang anak ng pamilya Shen na sadyang lumalaban sa akin. Agad na supilin at i-block ang pamilya Shen. Hello, ang babaeng ito mula sa pamilyang Shen ay hindi tututol sa akin. Agad na supilin at harangan ang pamilyang Shen.
Kayo pamilyang Shen, maghintay kayo na malugi. Asawa ko natatakot na ako. Isa lang siyang bagong yaman. Gusto niya talagang iban ang pamilyang Shen. Nanginginig ako sa takot. Hindi, kaya kong garantiyahan na magiging maayos ang pamilyang Shen. At siya ay napunta sa punto na nalugi ang kumpanya at nagpalimos sa kalsada. Ang ibig mong sabihin, malulugi ang kumpanya ko, magpalimos sa kalsada. Tama ang narinig mo. Ito ang opisyal kong hatol sa iyong kapalaran. Ha ha ha, wala ka talagang alam sa sarili mo? Isa kang empleyado na walang dala kundi panlilin lang. Paano mo pababagsakin ang isang bilyonaryo na tulad ko? Sosuke, malamang hindi mo alam ang trabaho mo. Plaster, paano ito lumago hanggang sa nagkakahalaga ng daan-daang milyon ngayon? Kaya ang ibig mong sabihin, sinuportahan mo ako. Sinabi mo na lahat ng mayroon ka ngayon ay akin. Tingnan mo, kaibigan kita. Humingi ako ng suporta sa nanay ko ng palihim. Kung walang suporta mula sa pamilya ko, hindi ka man lang kahit isang utot. Ha ha ha, narinig mo ba ang sinasabi niya? Sabi niya, kaya akong yumaman. Dahil ang isa sa mga nanay niya ay isang tagalinis. 4 na pader. Oo, kaya niyang suportahan ang isang bilyonaryo na tulad ko. Talagang walang kahihiyan hanggang sa sukdulan. Pero may mga tao talagang naniniwala sa kanya. Hindi ito para ilagay ang anak ng pamilyang Shen sa pwesto. Hindi mo naintindihan? Huwag kang maghintay hanggang sa bumagsak ang pamilyang Shen at pagsisihan mo ito. Sinabi mong babagsak ang pamilyang Shen ko at pagsisisihan ko ito. Lynn Robin, nasaan ka? Umalis ka dito. Shen Robin, nasaan ka? Umalis ka na dito. Anong problema, Dad? Nagpapakasal ka na lang kahit kanino. Mga magulang mo ang nagpalaki sa iyo. Nagpakasal ka nang hindi mo sinabi sa kanila. Sobrang sama kung ikukumpara sa iyo. Sinabi ko sa kanila, sila mismo ang hindi pumapayag. Hindi sila pumapayag na magpakasal ka pa. Sinasadya mo bang pagagalitin sila? Bakit nila papayagan ang buhay ko? Kaya ka ba namin palakihin? Ibig sabihin, okay lang kung makahanap ka ng tamang mapapangasawa. Mas gusto mo pang humanap ng mahirap na tao sa ibaba. Saan namin ilalagay ang dangal ng pamilyang Shen sa ganitong paraan? Okay lang na mawala na lang ang dangal ng pamilya Shen namin. Magbibigay ka pa ng problema sa amin. Idadamay mo pa ang pamilya. Hindi mapapatawad. Ano bang naidulot ko sa inyo? Ano bang nagawa ko sa inyo? Hindi mo pa alam. Ano ang problema? Nagalit ka kay Zheng Xiao. Nagpadala si Zheng Xiao ng mga tao para supilin ang pamilya Shen namin. Ngayon, lahat ng negosyo ng pamilya Shen namin ay napatigil. Kasalanan mo lahat ito. Pinahirapan mo kami. Bakit hindi ka agad humingi ng tawad kay Zheng Xiao? Humingi ka ng kapatawaran kay Zheng Xiao. Talagang ginamit niya ang koneksyon niya para pigilan ang pamilya Shen. Talagang gumagamit siya ng koneksyon. Pinagbawal ang pamilyang Shen namin. Ano sa tingin mo? Hindi siya basta sinungaling. Nang mamayabang lang. Ibig sabihin, mahina lang kami. Kitang-kita mo kung gaano katalino ang pagtaboy ko sa kanya. Zheng Xiao, kayo nga po. Opo, ako nga. Ano po ang nais ninyo? Zheng Xiao, pasensya na po talaga. Bata pa po kasi yon, hindi niya alam ang ginagawa niya. Narito po ako para humingi ng paumanhin sa inyo para sa kanya. Ano po ang kailangan ninyong ipagawa sa amin? Gagawin po namin agad. Mukhang si Zheng Xiao po ay taong kayang gumawa ng malalaking bagay. May malaking diskarte po kayo. Tulungan ninyo po ang aming pamilyang Shen na malampasan ang mahirap na panahong ito. Talagang magpapasalamat po ang pamilyang Shen namin. Nagsusumpa po ako sa ngalan ng pamilyang Shen. Basta't mapatawad tayo ni Zheng Xiao. Handa po akong ibigay ang 40% ng aming mga shares sa pamilyang Shen. Hindi para sa akin. Nauubusan na ako ng pera. Mahalaga sa akin ang dangal. Gusto mo ng aking kapatawaran. Ibalik mo lang ang aking dangal. Ano po ang kailangan ninyong ipagawa sa akin? Pakilinaw lang po, gagawin namin agad. At ang gusto ko lang naman ay napakasimple. Si Li Xiaojun ay kaaway ko. Gusto kong ipawalang bisa agad ang kasunduan ng anak ninyo sa kanya. Itaboy mo siya. Pagkatapos, lumuhod ka sa lupa at humingi ng paumanhin sa akin. Magpapanggap akong walang nangyari ngayon. Napaka-generous po ba ni Zheng Xiao? Sige. Napaka-generous po ni Zheng Xiao. Narinig ko kayo, putulin ang ugnayan sa probinsyanong ito. Humingi ng paumanhin kay Zheng Xiao. Nakita ni Li Xiaojun. Ito ang agwat sa pagitan ninyo at ko. Gusto kitang durugin. Hindi ka na makakabangon sa buong buhay. Nakita ba ni Li Xiaojun? Ito ang agwat mo sa akin. Gusto kitang makipagtalik. Hindi ka na makakabangon habang buhay. Ano? Ang isang probinsyano na tulad niya ay karapat-dapat na kalabanin si Zheng Xiaoning. Tutulungan kitang sampalin siya. Tatay, anong ginagawa mo? Lumayo ka sa akin. Zheng Xiao, tingnan mo kung hindi kita papatayin. Dapat kang magpasalamat na maging mabuting babae ka. Kung hindi, mawawala ang pamilya Shen mo sa mundo. Mahal, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Sabi ko, pakasalan kita. Kahit mamatay ako, pakasalan kita. Sige.
Hindi nasayang Li Xiaojun, nagtatago ng pagkatao sa loob ng maraming taon. Sa wakas, naghihintay para sa taong tunay mong mahal. Huwag kang mag-alala, siguradong isusuot ko ang corona para sa iyo. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Nagsasabi pa rin ng kayabangan. Ang lalaking kinaiinisan mo, pati ang asawa mo. Para kanino mo pa isusuot ang corona? Nagpanggap lang silang lumpo at nagsinungaling sa akin. At ang mga damit pang muka, Anong walang matang puta ka? Malalaman mo rin kung sino ako mamaya. Alam ko kung sino ka talaga. Maghintay ka lang na kunin ng amo ng pamilya Shen si Miss Shen. binata ka. Anong kasiraan? Ako ay isang marangal na anak ng pamilya Shen. Napakasalan ang ganitong basura. Anong biro? Sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Sumama ka sa akin! Bitawan mo ko. Ayoko. Pakibitaw siya, pakibitaw. Lumayo ka sa akin. Alam mo kung ano. Kahit ako, si Shen Zhongshan, ay mabulag imposibleng ipapakasal ang anak mo sa isang basurang tulad mo. Basura ako. Ako ang batang pinuno ng konsorsyo ng simbahan ng kababaihan. Ano ang sabi mo? Ikaw ang batang pinuno ng konsorsyo ng Litang. Napakawalang hiya at baliw mo. Basura lang tulad mo. Kahit ang batang pinuno ng konsorsyo ng Litang ay hindi mo mapantayan. Paano mo nagawang magpanggap na siya? Ito rin ang unang beses na nakakita ako ng ganito kawalang hiya. Paano siya naging alalay ko? Bagaman ito ay mantsa sa aking buhay. Oo nga pala. Hindi pa malinaw na nag-forge siya ng invoice. Li Xiaojun, hindi ba sabi mo tatawag ka sa direktor ng Royal Hospital? Nasaan na ang tao? Sige, sinungaling siya. Saan siya tumawag para may magbigay ng patunay para sa kanya? Opisyal Jengan, bilisan mo at hulihin siya. Ang ganitong tao ay dapat dalhin para sa interogasyon. Huwag mong guluhin ang kasal ko kay Zheng Xiao. Nasaan na ang tinawag mong tao? Wala pang dumating na magbibigay ng patunay para sa iyo. Aarestuhin na kita. Bumalik ka at tumulong sa investigasyon. Hindi na kailangang tumawag ng sinuman para magpatunay. Sigurado ako at tiyak na sinungaling ang lalaking ito. Oh, hulihin siya! Sino ang mangangahas na arestuhin si Li Xiao? Sino ang nangangahas na arestuhin si Li Xiao? Sino siya? Siya ang direktor ng Huang Family Hospital. Anong direktor ng Huang Family Hospital? Oo, dumaan na ako minsan sa Huang Family Hospital. Nakita ko na maraming tao ang tumatawag sa kanya kung tama ang pagkakatanda ko. Siya ang direktor ng Huang Family Hospital, Zhou Beidu. Nakita ko si Li Xiao. Dinzo, sakto ang dating mo. Hindi ko alam kung ano ang ipinag-utos ni Li Xiao. Naging pasyente na ba ako sa ospital mo? Para sa paggamot ng mga pinsala sa gulugod at ugat ng sciatic, gumastos ng mahigit 30 milyon. Oo, ano ang problema? Pinaghihinalaan nila akong nagpapalsipika ng mga medical invoice. Kailangan kong patunayan mo ito. Ano ang ibig mong sabihin na peke? Dalhin mo rito at tingnan natin. Buksan mo ang iyong mga mata. Ito ang opisyal na selyo ng tunay na Royal Hospital. Bawat isa sa mga estadistikang iyon ay totoo. Paano yon posible? Paano siya napunta sa Royal Hospital? Gumastos ng mahigit 30 milyon para magpagamot. Sino nga ulit ang sabi mong siya? Natatakot akong baka mamatay ka sa takot kapag sinabi ko. Posible kayang inanyayahan din niya akong umarte. Isa lang siyang sinungaling na pinaalis ko. Ano kaya yon? Hindi ko alam kung sino si Ji Li. Pero ang alam ko lang ay ang panganay na kapatid ni Li Xiao ay ang babaeng tanyag sa Underground Palace. Ang pangalawang kapatid ay isang super diva sa industriya ng aliwan. Ang pangatlong kapatid ay isang stock god sa financial circle. Hindi ko alam kung sino ang nandito na karapat-dapat kay Li Xiao. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang nandito. Ang karapat-dapat sa pagkatao ni Li Xiao. Sabi mo ang panganay niyang kapatid ay ang reyna ng underground. Ang pangalawa ay isang diva. Ang pangatlo ay isang stock god. May tanong pa ba kayo? Kumpirmado na isa kang sinungaling. Hindi ka pwedeng direktor ng Royal Hospital. Sila ang tatlong kapatid ni Li Xiaojun. Alam na alam namin yan. Yung mga panganay, halos 30 na. Hindi sila karapat-dapat pag-usapan. Gano'n na kaya kalala yan? Tama. Naaalala ko, dapat may 2 kwarto at isang sala ang bahay nila. Noong bumalik ang tatlong magkakapatid, may 2 pang nagkakasyahan sa isang kama. Oo, naalala ko. Naalala ko minsan sabi niya. Bumalik ang kapatid niya. Walang matulugan. Gusto niyang matulog sa bahay ko. Tinanggihan ko. Nakakabilib. Narinig ko na yung sa palayan na natulog buong gabi. Kawawa naman. Anong lakas ng loob mong magyabang ng ganyan? Magyabang ng ganyan? Excuse me, hindi pa tapos magsalita si Dean Joe tungkol sa background ko. Hindi lang ang 3 kong kapatid ang may mataas na estado. Ang pagkatao ng aking ina, mababagsak ang paangan niyo sa gulat. Ang pagkatao ng nanay mo? Huwag mong sabihin na ang nanay mo ang pinakamayamang tao sa mundo? Oo, siya nga, ang nanay ko ay ang pinakamayamang tao sa mundo noong panahong iyon. Baliw. Talagang baliw. Nababaliw ka na ba?
Tanungin mo lahat dito, sino ang maniniwala sa mga lasing mong salita? Puro panaginip at walang kwenta. Maniniwala ka ba dyan? Sabi niya, ang nanay niya ang pinakamayamang tao sa mundo. Maniniwala ka ba dyan? Kung hindi kayo maniniwala, edi huwag. Huwag maniwala kay Kunshan. Maniwala ka man o hindi, Kunshan. Huwag maniwala kay Li Xiaojun. Paano kung nagsinungaling ka, wala nang maniniwala sa'yo? Ako naniniwala ako. Naniniwala ako. Para saan pa ang paniniwala? Kayo rin ang mga asong gubad na magkutsaba. Sabi ko, talagang bulag kayo. Si Li Xiao, nagpakababa para makasama kayo. Minamalit niyo ba siya? Ginoong Li, talagang pakiramdam ko'y wala akong silbi para sa inyo. Ang taas ng inyong katayuan. Nandito pala ako kasama itong grupo ng mga hamak na manok at aso. Mga dating relasyon lang yan. Lagi naman akong emosyonal. Hindi ko lang inaasahan na grupo pala sila ng mga makapang aso. Ngayon, putol na ang lahat ng koneksyon ko sa kanila. Sa tingin mo, kaya mo? Ang daming makapang tao ang hindi makakuha ng pabor. Bakit ka magtitiis sa mga mahihina nila? Hindi naman masama. Tinago ko ang pagkatao ko at nahanap ko ang pag-ibig ng buhay ko. Paborito. Pakawalan niyo ako gamit ang pala. Tatay? Kawawa ka, manloloko ka. Akala mo sa ilang mga salitang kabaliwan, maaari mo bang lokohin ang anak ko? Maaari mo bang lokohin ako? Kunin niyo na ang babae. Hindi ako aalis. Pakawalan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Bitawan niyo ang aking asawa. Hindi ako makakaalis. Ano ang masasabi ko sa iyo, bata? Ang kasal ko kay Robing ang aking kapalaran. Sabi ko, hindi mo siya pwedeng kunin. Oo, kalokohan. Kaya mo ba yan? Kinukuha ko ang anak ko. Sa tingin ko gusto mong mapalo. Wala akong pakialam. Hindi mo siya madadala ngayon. Tatawagan ko agad ang nanay ko. Wala akong pakialam. Hindi mo siya pwedeng isama ngayon. Tatawagan ko agad ang nanay ko. Nay, bakit hindi ka pa nakakarating? Nananakawan lang ang manugang mong babae. Sige na, bilisan mo. Maghintay ka lang. Dumating na ang helicopter ng nanay ko sa ibabaw ng Yuncheng. Malapit na itong lumapag. Ha, ano? Sabi mo, dumating na ang helicopter ng nanay mo sa ibabaw ng Yuncheng. Napakalaki talaga ng kahihiyan ko. Ay, anak! Tama ang ginawa mo na pinaalis mo siya. Pakasalan mo siya. Kung pakakasalan mo siya, napakalaki na ng kahihiyan ng pamilya Su namin. Paano ka pa makakapag-asawa sa hinaharap? Siyempre, matalas ang aking pagtingin. Nakita ko na. Bata pa tayo noon at puno ng pangako. Di ba, Zeng Xiao? Oo, mahal ko. Tingnan mo kung gaano ka kaganda. Hindi ko mapigilan na mas maging sweet at magpakita ng tiwala sa harap ng iba. Ano pang hinihintay mo? Maglambingan tayo sa harap niya at ipakita natin. Painitin ang ulo niya, pagselosin mo siya. Ipakikita ko sa kanya. Ang babaeng pinakasalan niya ngayon ay nakipaghalikan sa akin. Anong kahihiyan at kabiguan? Nakita mo ba? May hirap na pamilya na solo lang ang kaya. Din Zhao po, maaari mo ba akong bigyan ng papel, panulat at tinta? Pakiusap. Li Xiaohuan, ano ang ginagawa mo? Gusto kong matandaan ninyo ng iyong anak ang araw na ito habang buhay. Pahiram naman ng likod mo bilang mesa. Sige na, Chinong Li. Ano ang sinusubukan mong gawin? Sinungaling? Pakitago mo muna ito para sa akin. Malaki ang magiging gamit nito kapag natuyo na ang panulat at tinta. Sige na, Li Xiang. Kasama Jiang, nakita mo ba? Hindi alam ng sinungaling na ito kung anong uri ng panloloko ang ginagawa niya. Bilisan mo at hulihin siya. Siya na yon. Nakakaapekto lang ito sa imahe ng lungsod ng Yuncheng namin. Bilisan mo at hulihin siya. Sige, ako na. Para ma-verify ang iyong pagkatao. Kung hindi mo mapapatunayan na ikaw ang direktor ng Hospital Royal, aarestuhin kita bilang manloloko. Gusto mong i-verify ang pagkatao ko? Kung gayon, dapat mo ring tingnan ng mabuti. Hinahanap namin ang direktor ng ospital, si Zhao Minggu. At na-check lang kita. Ikaw ang abad ng maharlikang korte. Bakit mo pa rin iniisip na sinungaling ako? Huhulihin mo ba ako? Hindi ko kayang bastusin ang direktor. Pasensya na. Meron akong pupuntahan muna. Sige, alis na. Sige, hehe. Bakit mo pa rin iniisip na nagpapanggap ako? Bakit hindi mo tawagan ng pulis at arestuhin ako? Imposible. Si Li Xiaojun ay sinungaling na pinaalis ko. Paano niya magagawa yon? May kinalaman ba siya sa direktor ng... Imposible. Si Li Xiaojun ay sinungaling na pinaalis ko. Paano niya nagawa yon? May kinalaman ba siya sa direktor ng Royal Hospital? Nagkakamali ka. Hindi naman sa may kinalaman si Ji Lee sa akin.
Pero ipinagmamalaki kong may relasyon ako kay Li Xiao. Ay, Diyos ko. May background nga ba talaga siya? Wala siyang kwentang background. Huwag kayong magpalinlang sa kanya. Anong background naman ang meron si Li Xiaojun? Bakit naman? Bakit mo tinatanong si Li Xiaojun? Anong background meron siya? Noong ginawa ko lang ang maliit na paraan para durugin ang pamilyang Shen. Anong klaseng lakas meron siya para labanan ako? Oo, sabi ni Zheng Xiao kanina na ipaban niya ang pamilyang Shen. Si Li Xiaojun ay hindi natinag. Kung talagang may kakayahan siya, paano naman tayo naging mas mababa? Na lumaki kami ng magkasama at nag-aral ng magkasama. Malinaw na, maaga namatay ang tatay niya. Ang nanay niya ang nag-alaga sa 3 kapatid na babae. Lumabas siya para magtrabaho kasama ang 3 niyang kapatid na babae. Bihira ang pagkakataong umasenso. Siya, si Li Xiaojun, ay na-paralyze sa isang aksidente sa sasakyan. Umaasa pa siya kay Su Shui para suportahan siya. Bilang resulta, nabunyag ang kanyang plano. Pinaalis siya ni Su Shui sa kasal. Talagang basura. Anong background niya? Kaibigan ko lang siya, namatay. Mga lalaki sa baryong ito, kahit ang mga matatandang binata ay ayaw sa kanya. Kung siya ang pinakamayaman sa mundo, ang pinakamayaman sa buong mundo, kung ganon reyna ako? Pero totoo ang sertipiko ng direktor ng Royal Hospital. Na-verify ito ng sheriff. Alam ko na ang nangyayari. Paano nangyari yun? Siya posible na kamukha lang siya ng direktor ng Royal Hospital. Ninakaw lang niya ang ID ni Dean Chen, tapos lumabas at nanluloko sa lahat. Si Li Xiaojun yan. Aminin mo na agad na sinungaling ka. Kung hindi, magbibigay ako ng utos. Ipapahamak kita kahit ang nanay mo hindi makapagtrabaho bilang tagalinis. Sino ang magpapawala sa... Sino ba ang gustong mawalan ako ng trabaho? Bakit mo naman sinasabi na ang tagalinis ay dapat tagalinis lang? Nakita mo ba? Ito si Li Xiaoyun's mother. Kita mo? Hindi na kailangang sabihin kung ano ang suot ng tagalinis na yan. Ang sinungaling talaga. Ang peke, hindi magiging totoo. Talaga bang nanay niya yan? Pwedeng peke yan. Taga-baryo ko rin yan. Alam ko lahat. Ma, Anak, sino ang umagaw sa asawa mo? siya yun. Hindi lang niya pinipigilan si Robing na pakasalan ako kundi kukunin mo pa si Robing. Si Robing. Ikaw ang nag-text sa akin tungkol kay Su Shui, yung pokpok na yon. Nangangaliwa kay Zheng Jian. Handa ka bang pakasalan ang babae mo pagkatapos mong hiwalayan siya? Talaga? Oo, mahali ka. Siya si Robing. Tawagin mo si Mama. Ma, Magpakabait ka. Tama nga, nakilala ba ng manugang natin? Aminin mo, sino ka ba? Siya yung tagalinis ng kalsada. Huwag kang tumingin sa salamin. Karapat-dapat ba ito sa pangalan ng ating pamilyang Shen? Hindi ako karapat-dapat pero wala akong kahihiyan. Paano mo nagawang sampalin ako? Ikaw na tagalinis, naglakas loob mo akong sampalin. Hindi malinis ang bibig mo. Mag-ingat ka, babasagin ko ang mukha mo. Junk Square, paano mo nagawang saktan ang anak ko? Makikipag-away ako sa'yo. Mabuti. Kayo bang mga tagalinis? Illegal ba yan? Manakit ng tao? Sundin sila at bugbugin ang biyenan mo? Para saan ang pagmamadali nyo? Mga mabahong tagalinis lang kayo. Naglakas loob na saktan ng mga kamag-anak nating mas mahirap. Hindi ito matitiis. Ang anak ng tagalinis. Pero delusional na pakasalan ang anak ng pamilyang Shen. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay sa'yo ng tapang. Sa unang tingin, hindi pa siya nasasaktan. Sige na nga. Huwag mong dungisan ang ating pamilyang Shen. Dad, ako mismo ang pumili nito. Kahit maging katatawanan pa yan, kikilalanin kita. Magandang araw, pinuno ng pamilyang Shen. Kalma ka rin. Mayroon akong medyo magandang ideya. Anong magandang ideya meron si Jin Xiao? Sa totoo lang, si Miss Shen ay napakaganda, ang ganda niya ay nakakabighani. Ang mapapangasawa niya ay si Li Xiaojun, anak ng isang tagalinis. Totoo yan. Huwag mong sirain yan, talagang hindi matanggap. Bakit hindi mo ako pakasalan? Dito na yung talagang magastos. Ika-4 na batang master, wala ka na bang kasintahan? Opo, 3 batang master. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ba ngayon ang kasal natin?
Ano, kasal natin? Kung magpakasal ka, pwede ka namang makipagdiborsyo. Tsaka hindi pa ba kasal natin? Hello, Zun Xiao. Gusto ng anak ko na makasama ka. Niloko ko si Li Xiaojun. Hindi mo siya pwedeng pabayaan. Tumahimik ka. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Si Su Shui ay niloko si Li Xiaojun. Paano naman hindi niya ako lolokohin? Pag-usapan natin ang mga usaping pampamilya. Anong punto pa ang makakapilit kay Miss Shen? Paano naman ang pinuno ng pamilyang Shen? Sumasang-ayon ka ba o hindi sa kasalang ito? Dad, sa tingin ko, O, si Zheng Xiao ay suportado ng konsorsyum ng Bulwagan. Isang salita lang, matutukoy nito ang pag-angat at pagbagsak ng ating pamilyang Shen. Ang lakas ay nakabatay sa Moti. Tiyak na magpapaangat si Zheng Xiaolin sa ating pamilyang Shen. Sige, bahagyang baguhin ang takbo. Haha, sakto lang. Ngayon ay isang handaan ng kasal. Gawin na rin natin ang kasal. Ma'am, hindi ko na kaya. Dali pa bang... Nanay, hindi ko na kaya to. Bilisan mo, palugihin mo siya. Oo, mga taksil na walang utang na loob. Bagay lang sa pagmamalimos sa kalsada. Tinawagan ko agad para iban siya. Ano? Sabi mo gusto mo akong iban? Palugihin mo ako. Tama ang narinig mo. Ito ang huling hatol ko sa iyong kapalaran. Hatol, sige. Sige, bilisan mo. Bilisan mong palugihin ako. Hayaan mong makita ko. Isang tagalinis lang. Paano magpapalugi ng may bilyon-bilyon? Ang mga batang may potensyal na yumaman ay nalulugi. Kung gayon, maghintay ka. Utos pagbabawal ng konsorsyum ng Bulwagan nakablock dahil sa pagpatay, dagdag construction, nakablock mga negosyo, pataasin ang pananaw sa pandaigdigang antas ng pagbabawal sa Kalakalan 5S. Maghintay ka lang, ang kapalaran mo'y magiging abo, wala ng paraan. Wow, natatakot talaga ako. Mahirap ka ba at nababaliw? Paranoid ka lang. Oo. Naaalala ko, noong panahong iyon, nagyabang si Lin Xiaojun na ang nanay niya ang pinakamayamang tao sa mundo. Nandito ka ba para umarte kasama siya? Di ba? Di ba? Hindi na kailangang sabihin, peke lang yan. Mag-isip ka nga. Ang pinakamayamang tao sa mundo, ordinaryong tao ba yon? Huwag kang pumunta sa lugar na tulad nito. Ikaw, tingnan mo ang sarili mo. Hindi mo man lang pinalitan ang damit ng tagalinis. Nagtatangkang magpanggap na pinakamayamang tao sa mundo. Ang bobo naman ng utak mo. Sino nagsabi, hindi pwedeng magsuot ng damit ng tagalinis ang pinakamayamang tao sa mundo? Anak, tatanungin kita ulit, handa ka na bang pakasalan ng anak ko? Talagang totoo, nanay. Kahit wala siyang kahit ano, kikasal pa rin ako sa kanya. Kaya hindi na natin kailangang magyabang tungkol dito. Sige, gaya nga ng inaasahan ko sa pinakamagaling kong manugang kung gayon bibigyan ka ng malaking regalo ng iyong biyenan ngayon. Ilalabas ko ang Global Limited Edition na Star Diamond Ring, isusuot ko ito. Ilabas mo ang Global Limited Edition na singsing na brilyante, isusuot ko ito para sa aking manugang. Ano bang pinagsasabi ko? Ang Global Limited Edition ng 10 bilyong singsing na brilyante. Walang limitasyon. Anong klaseng Global Limited na singsing na brilyante? 10 bilyon, hey. Hindi mo nga alam kung gaano kalaki ang 10 bilyon. Haha, nako. Hahaha, ito na ba ang singsing na brilyante na nagkakahalaga ng bilyon? Ito ba yung basurang bakal na hinukay mula sa kung saang hukay, di ba? Ang dilim naman. Nay, sabi ko na sa inyo, huwag na kayong mag-alala sa mga bagay na panlabas. Bakit nyo pa pinagtatawanan? Asawa ko, pakiusap, kumbinsihin mo si nanay. Asawa ko, kailangan mong magtiwala sa akin. Ang nanay ko ang pinakamayamang tao sa mundo. At ang singsing na brilyante na ito ay totoo rin. Paano nangyari yun? Kahit hindi pa ako nakakita ng singsing na brilyante. Pero narinig ko na ito ay napakaganda at kumikinang. Paano naman ito naging ganito kasira? Parang basag na bakal. Iniisip niyo akong tanga. At hindi kayo nagtitiwala sa biyenan nyo. Kung gayon, ipapakita sa inyo ng biyenan ngayon. Ano ang totoo? Global Limited Edition na singsing na brilyante. At hindi ka nagtitiwala sa biyenan mo? Kung gayon, ipapakita sa iyo ng biyenan mo ngayon. Ano ang totoo? Global Limited Edition na singsing na brilyante ng bituin. Wow. Ito, paano yan posible? Kasi napakamahal ng singsing na brilyante ng bituin. Maliwanag na kislap. Kaya naman, ang designer ang bahala dito. Gumamit ako ng packaging na kayang itago ang kislap hanggat maaari. Isa para sa kaligtasan ng singsing na brilyante. Pangalawa, para kapag inilabas na ang singsing na brilyante. Mas malaki ang contrast at sorpresa. Anak, halika. Ikaw na mismo ang magsuot nito para sa asawa mo.
Hindi, totoo ba talaga tong sing-sing na brilyante ng kanluraning hangin mula sa test drive? Hindi pa ako nakakita ng ganito ka-high-end at napakagandang sing-sing na brilyante. Siguradong totoo yan. Imposible, imposible. Isang tagalinis? Paano ka makakabili ng sing-sing na brilyante na nagkakahalaga ng 10 bilyon? Ang sing-sing na brilyante ng bituin na ito ay sumisimbolo sa pagkakakilanlan at katayuan. Hindi ito basta-basta mabibili ng pera. Siguradong nanloloko lang siya sa atin. Hindi natin siya kilala. Gumawa lang siya ng pabongga-bongga para linangin tayo. Tama, lahat ng limitado sa mundo. Kailangan ng pagkakakilanlan at katayuan para magkaroon nito. Ikaw na tagalinis lang ang karapat-dapat dyan. Sa tingin ko, sinungaling siya. Kung aamin ka sa pandaraya mo ngayon, mapapatawad kita. Kung magmamatigas ka pa rin, ipapakulong kita sa isang tawag lang. Dapat magpasalamat ka na nagkaanak ka ng mabuting babae. Kung hindi, puputulin ko ang mga daan ng pamilya mo, Chef. Nandito ka pa rin nananakot. Lang, hindi ba't sinabi mong gusto mong putulin ang pinansyal na daan ng negosyo ng anak ko? Bakit okay pa rin ako ngayon? Di ba? Ha? Wala na akong magagawa ngayon, di ba? Ano ang imposible? Anong 3 binata? Talaga bang banido kayo ng samahan ng litang? Talaga bang kayo ang pinakamayamang tao sa mundo? Talaga nga kayo ang pinakamayamang tao sa mundo, hindi ka panipaniwala. Basta't harapin mo ang mga kahihinatnan, imposible. Hindi ka maaring ang pinakamayamang tao sa mundo. Si Ming ay ina ni Li Xiaojun, isa lang ordinaryong tagalinis. Oo, ako ang pinakamatalik mong kaibigan. Ang yumaong asawa mo ang nagkaanak ng 3 na babae mag-isa. Isang anak na lalaki, 3 anak na babae ang nagtatrabaho sa ibang bansa. Paano ka naman magiging pinakamayamang tao sa mundo? Iyan ang suot niya ngayon. At ang mga tao sa paligid mo. Ano ang itsura ng pagiging mayaman? Hindi ka talaga maaaring ang pinakamayamang tao sa mundo. Oo nga. Kilala ko ang isang marangal na tao. Siya yung tumulong sa akin. Sinabi niyang isa siyang executive ng Liteng. Tatawagan ko siya ngayon. Pagdating ng iba, agad nila itong babaklasin. Sinungaling ka. Anak, ipakita mo sa akin ang sing-sing mo. Sobrang saya ko pagkatapos kong isuot ito. Sa tingin ko, totoo nga. Ang pagkakayari nito ay talagang sopistikado, sobrang sopistikado. Oo, ang ganda ng kulay na ito. Napakadalisay nito. Hindi ko pa ito nakikita. Totoo ba ito? Imposible. Mga sinungaling ang buong pamilya natin. Paano magiging posible na makabili ng Star Diamond Ring? Kahit totoo pa man, napulot at kinopya lang din yan. Isang babae na tulad mo. Hindi talaga sulit ang lahat ng taon na kasama ka ng anak ko. Anak, naiintindihan mo na ngayon? Bakit ko gusto na magpanggap kang may kapansanan? Ang tunay na kahulog. Anak, naiintindihan mo na? Bakit ko gusto na magpanggap kang may kapansanan? Ang tunay na kahulugan ng 3 taon. Opo, Nay, naiintindihan ko. Laging ganyan ang mga tao. Kapag may pera ka, mataas ang tingin nila sa'yo. Lahat ay magiging mabait sa'yo. Pero gusto lang nila ang meron ka. Aagawin o sasamsamin ang sayo. Kapag wala ka ng pera, itatapon ka nila. Iiwanan ka, ipagkakanulo ka. Yuyurakan ka pa. Kaya kapag wala ka na, may taong laging mabait sa'yo sa tabi mo. Ang taong karapat-dapat mong suklian ng kabutihan at pahalagahan sa buhay mo. Opo, natutuwa akong nakahanap ako ng ganyan. Mabait naman itong babae. Tanggap ko itong manugang na ito. Mamaya kung ano ang gusto niya, bibigay sa kanya ang buong mundo. Huwag kang nagyayabang. Mabubuking ka rin agad. Ay, bakit ako nagbihis na naman? Kakagaling ko lang sa tawag kasama ang mga dignitaryo ng konsorsyum ng Bulwagan. Sabi niya, nasa ibang bansa raw ang kanilang chairperson. At siya mismo ay napakagaling. Hindi siya basta-basta. Pupunta siya at ilalantad ka agad. Diyos ko, nagpapanggap na talaga siya. Mahigit 20 taon ko na siyang kilala. Anong klaseng tao siya? Pero paano niya nagawa yun? Parang totoo talaga. Ang mga pamamaraan ng mga manloloko ay maingat na inihanda. Kaya, respeto. Tapos na ang pamilya Zeng mo. Matigas ka pa rin. Hindi uubra. Ano ang sabi mo? Tapos na ang pamilya mo. Sabi lang ng marangal na iyon. Hindi sinabi sa akin ng Litang Consortium ang sikreto ng paggaban ko. Hula ko, ang tawag na natanggap ng housekeeper ko ay galing sa sinungaling. Tumpak ang Litang Consortium. Aerospace Consortium. Dumating si Ginoong Jin.
Hoy, narito na ang marangal. Nakikita mo ba? Nagpadala si Ginoong Jin ng bodyguard para sumunod. Ito ang larangan ng mga sikat at mayayaman. Ginoong Jin, narito ka na. Nasaan ang pirma? Ayan, ayan. Magpanggap kang patay. Siya si Ginoong Kim. Dali, hulihin siya. Ginoong Jin, bakit mo ako sinasaktan? Ikaw na bulag. Paano mo nagawang mainsulto ang tagapangulo ng aming konsorsyo? Hindi lang pagpalo ang nararapat sa iyo. Nararapat kang mamatay. Si Jinhai, ang namamahala sa distrito ng Yunchuao, ay ang tagapangulo. Sige na, sinabi ni Jinhai sa mga palakang ito na nakakulong sa balon sino siya. Destiny, paano ang iba ay naglakas loob na mainsulto ang tagapangulo ng aming konsorsyo? Siya ay isang kilalang babaeng negosyante sa buong mundo. Ang pinakamapagkumbabang tao sa mundo. Ang pinakamayamang tao sa mundo. Sino sa inyo ang maglalakas loob na mainsulto ang aming tagapangulo? Sinabi niya na suportado siya ng Litang Consortium. Napakayabang. Hindi lang niya inaagaw ang pwesto ng anak ko. Sinabi niyang tatanggalan niya ako. Ano pa ang mawawala sa akin? Isa lang akong tagalinis. Napakalakas ng loob mong maging ganito kawalang pakundangan. Papatahimikin kita, lyricist? Ginoong Kim, nagkamali. Ginoong Kim, nagkamali ako. Uulitin ko. Jinhai, sabihin mo sa kanya. Dati lang siya sa construction site. Isang ordinaryong mason. Paano mo siya tinulungan palakihin ng kumpanya? Gawin siyang bilyonaryo? Chairperson, pakisabi sa akin. Siya ang anak ng amo. Hiniling niya sa akin na tulungan ko siya ng palihim at suportahan siya. Ano? Talagang inangat ka ni Li Xiaojun? Totoo, hindi ko marinig ng malinaw. Sino ang nagbigay sa iyo ng pagkakataon para umangat? Tita Jiang, pasensya na. Hindi ko alam na ikaw pala. Paumanhin. Nagkamali ako. Talaga kang walang kwenta. Hinahanap ka ng anak ko bilang kaibigan. Gusto kong tulungan kang yumaman. Kakaangat mo lang at inakit mo ang asawa niya. Para apakan siya. Mali, hindi ako tao. Nagkamali ako, tita. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Hayaan mo akong magmuni-muni, maging bagong ako. Baye, kinikilala kita bilang ninang. Nakalipas ang kalahati ng buhay ko sa paggalang sa iyo. Maging masunurin ka sa akin. Hindi ka karapat-dapat maging aso ko man lang. Gusto mong maging masunurin sa anak ko. Ano ang gusto mong gawin sa kanya? Noong nasa wheelchair ako, tinalipusta niya ako, inapakan, at sinira ang mga oportunidad ko. Inapakan mo rin ako ng husto. Ikaw ang naglagay sa kanya sa wheelchair. Magandang ideya yon. Nandito na si Baoji. Hindi ang pinakamataas na pwesto. Gusto ko ng wheelchair. Hindi! Liang Yu, tingnan mo siya. I-resend natin. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Paglilingkuran kita, bahala ka na sa lahat. Mahilig ako sa mga aso dahil mas maaasahan sila. Mahilig ako sa mga aso dahil mas maaasahan sila. Tinamaan ko. Hindi, Magpalipas ng natitirang buhay mo sa wheelchair. Tingnan mong mabuti ang mga hinaing ko sa nakalipas na 3 taon. Ang pagkakaiba lang, 3 taon ko lang to gagawin. At ikaw, habang buhay mo yan gagawin. Ngayon, binibigyan ko kayong dalawa. Pwede ninyong gawin ang kasal at tutulungan ko kayo. Hindi, ang isang kontrabida na tulad niya. Hindi ako papayag na pakasalan siya. Maliit na hukbo. Sa totoo lang, nalaman kong palagi kitang gusto. Oh, tama nga. Xiao Huan, kasama mo ba si Chuexue? Yun ang unang pag-ibig. Oh, si Zheng Xiao kanina. Hindi ba sabi mo gusto mong pakasalan si Miss Shen? Kung gayon, hayaan mong pakasalan niya si Miss Shen. Sa ganitong paraan, kayo pa rin ni Chuexue ang magiging magkasintahan. Ito ang orihinal. Bakit mo pa gusto na maging manugang mo ako? Nako, oo, talagang aaminin ko. Hoy, halika. Chuexue, bilisan mong humingi ng tawad sa asawa mo. Oh, kanina lang, ang laking hindi pagkakaunawaan. Totoo nga, hindi dapat. Oo. Xiaojun, asawa ko. Nagkamali ako, bibigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon? Bumalik tayo ng magkasama. Pwede mo ba akong dalhin para makita ang dagat sakay ng bisikleta? Gusto ko sana. Oh, talaga? Kung gayon, hindi mo yan karapat-dapat. Nagkakamali si Ganzi. Dalhin mo sa akin ang salitang rest na kakasulat ko lang. Li Xiaohuan, ano ang ginagawa mo? Li Xiaohuan, ano ang ginagawa mo? 30 taon na ang nakalipas, iniligtas kita Sushue. Nabangga ng kotse. Pinsala sa gulugod. Pinsala sa sciatic nerve. Halos maparalisa. Ang nanay ko ang gumamit ng kanyang koneksyon para ipadala ako sa Royal Hospital. Kilalang doktor sa buong mundo. Gumastos ng mahigit 30 milyon. Para tuluyang gumaling ako.
Doon niya sinabi sa akin, isang lalaki. Huwag hayaang masaktan ng isang babae. Kahit kamatayan ay wala lang. Ngunit ang pinakamahalaga ay tingnan kung sulit ba ang babaeng ito. Sinabi niya sa akin, naaksidente ako ng kotse ngayon. Halos maparalisa. Kung talagang maparalisa ako, maalala ng babaeng iyon, magmamalasakit at tutugon. Hiniling niya sa akin na huwag maliitin ang kasamaan ng kalikasan ng tao. Intriga, dahil matagal na siya sa mundo ng negosyo, nasaksihan ang napakaraming kasamaan ng tao, kaya inilagay niya ako sa wheelchair at nagpanggap na paralisado. Ganon ba? Makikita ko kung sulit ba ang babaeng ito sa aking mga pagsisikap. Makikita mo rin, sino ang mga tunay kong kaibigan. 3 taon ng pagiging mahirap at may kapansanan. Ang pagpapanggap na walang silbi ay talagang nasaksihan ang kasamaan ng kalikasan ng tao. Ikaw ang nagpahirap sa akin. Isa ka ang nobya na iniligtas ko ang buhay. Sinabi mong kayong dalawa ay lihim na nagkakaroon ng relasyon at hinamak mo ako sa aking kasal. Ang pagyapak sa akin ay parang pagiging madaling api. Ang mga tao ba ay mabuti at madaling lokohin? Pero pasensya na, nagpapanggap lang akong mahina. Sa halip na magtiis sa insulto, aayusin ko ang usaping ito sa iyo ngayon. Basagin muna ang binti nito. Itapon at maging pulubi. Hindi. At ikaw, kailangan mo akong ilagay muli sa krisis. Maglakad mula timog hanggang hilaga ng lungsod. Siguradong maluloko kung masira mo ang aking mga pagsisikap. Gumastos ako ng mahigit 30 milyon para sa aking paggamot. At lahat ng tiniis ko para sa iyo sa nakalipas na 3 taon, kailangan mong magbayad. Simula bukas gagawin ninyong kulungan ang inyong tirahan. Narinig mo ba ako? Sir Juan, huwag mo itong gawin. Talaga yatang umiibig ka. Mahal mo ang pala. Huwag mo akong dudumihan. Ginong Jiang, para sa ating mahigit 20 taong pagkakakilala, patawarin niyo na lang kami minsan. Yan ang sinabi ko. Si Wuju ang aking snob. Hindi mo ba natatandaan ang mga kontrabida? Patawarin niyo na lang kami minsan. Huwag ka nang magpaawa dini dito. Kayo na mag-ina, bilisan niyo at gawin ang gusto ng anak ko. Dalhin ka namin para ayusin ang mga karakter at magparada. Teka, magsusulat pa ako ng isang salita. Halika, ipaste mo itong salita. Xiao Juan, ako ang iyong tita. Ako ang iyong biyenan. Huwag kang kung ano-ano, i-post mo na. Maniwala ka man o hindi, ipapost ko ang 30 milyon. Sige. I-paste ko. Umalis ka. Hindi ako nananaginip. Hindi ka lang pala lumpo, kundi anak ka pa ng pinakamayamang tao sa mundo. Nasa harap mo na ang lahat. Bakit hindi ka maniwala? Nararamdaman ko lang na masyadong biglaan ang kaligayahan. Parang hindi totoo. Ang mabait at tapat na tao karapat-dapat sa anumang kaligayahan sa Tianjin. Nay, may papasa mo na ba ang lokasyon kay Robin? Ipasa mo sa akin. Bakit naman? Paano naman ipapasa sa akin yan? Ay, bakit mo ipapadala sa akin? Paano ito maipapasa sa akin? Dahil yan ang patakaran sa aming pamilya. Mahina ang mga babae. Kaya mas kailangan nilang maramdaman ang seguridad. Kaya naman, lahat ng yaman ay ibinibigay sa mga babae. Siyempre, ang batayan ay ang pagiging karapat-dapat ng karakter ng babaeng ito. At naipasa mo ang pagsubok ko at ng anak ko. Pero nako, Ano pa ang problema? Ang bait naman ng biyenan mo. Bakit hindi ka pa magmadaling magpasalamat sa akin? Ay oo nga, talaga namang ang pinakamagaling na biyenan sa buong mundo. Hoy, Robing, magpasalamat ka na agad. Anong kinalaman mo dyan? Huwag ka nang madaldal. Nako, ito. Tingnan mo itong mga kasama mo. May kaugnayan ka ba kay Robing Ruo? Magkakaugnay naman tayong lahat, 'di ba? Kayo parang pamilyang Su. Mga alagad lang kayo ng kapangyarihan. Ang pamilya kong Lee, alam namin kung sino ang mga mahihinang sundalo. Pero kayong mga tinatawag na kamag-anak, hindi ko talaga matatanggap. Gaano na kalayo ang usapan? Hindi, gusto ng anak mo, napakasalan ng anak ko. Ano sa tingin mo? Kailangan nandun tayo. Tama? Tama, ikakasal na si Chen Robing. Lahat tayo ay mga nakatatanda ni Robing. Kung wala kami, paano magaganap ang kasal na ito? May kasal ang pamilya kong Lee. 2 sa mga kamag-anak ninyo ang mawawala. Pangatlong anak. Tanungin mo ang boss at ang pangalawang kapatid kung bakit hindi pa sila dumarating. Malapit nang magsimula ang kasal ng kapatid mo. Sige na, bilisan mo. Umalis ka na ngayon. Umalis ka. Binabawi ko ang ipinataw kong pagbabawal noon sa pamilya ninyong Shen. Kung hindi, ang pamilya ninyong Shen ay maaari na lang mabaon sa utang at mamalimos.
Dad, nakikiusap ako sa'yo, pinakamayamang tao. Dadalo ako sa kasal ng anak ko. Aalis na kami pagkatapos naming dumalo. Sige na anak, pakiusap, pakiusap. Anak, pakiusap, pakiusap. Nanay, para sa kabutihan nila sa pagpapalaki sa akin, patawarin mo na lang sila. Sige na, dahil sinabi mo anak, hayaan mong dumalo sila sa salo-salong kasal na ito ngayon. Pagkatapos ng lahat, kung wala ang iyong mga magulang, kung wala ka, sige na, kumilos na, ihanda ang kasal. Sige na, kumilos na. Inihahanda ang kasal para sa binata. Handa na ang regalo. Sino ang nagtatangkang guluhin ang kasal ng binata? Ang nanay na ito, na parang asong ulol, ay gusto pang kausapin ako. Sino ang walang batas? Pumatay sa harap ng lahat. Tinanong mo kung sino. Hoy! Ano ka, tatay niya? Ikaw si Sonder. Hindi ka ba pumatay ng tao at tumakas sa kulungan? Anong lakas ng loob mong bumalik? Bihirang makita sa loob ng 20 taon. Salamat sa pag-alala mo sa akin. May kaso kang pagpatay. Anong lakas ng loob mong magpakita ng mukha mo? Alam mo rin na may kaso akong pagpatay. Anong lakas ng loob mong baliin ang binti ng anak ko? Hindi mo alam na papatay ako? Hindi mo alam na papatay ako ng tao? Anak mo ang unang nanakit sa anak ko. Dinisiplina ng anak ko siya. Ano? Susubukan mo bang makipag-usap sa akin? Sige na, bugbugin mo siya hanggang lumuhod. Kung maglakas loob kang galawin ang bulaklak, subukan mong hawakan yan gamit ang mga kamay mo. Ikaw lang na bulok na spoiled. Karapat dapat pa para pagtawanan ng aking veteranong mercenary. Ano, isa kang mercenary? Ano sa tingin mo? Alam kong ikaw ang pinakamayamang tao sa mundo. Kung hindi, bakit mo iniisip na naglakas loob akong lumapit sa'yo? Patayin sila. Saktan mo ako, hindi ako mapupunta sa wheelchair habang buhay. Huwag kang mag-alala, anak. Wala sa mga tao dito ang makakaligtas ngayong araw. Itong kuya, lahat tayo ay bisita. Wala akong kinalaman sa babaeng ito. Huwag kang magpanggap sa akin. Huwag mong isipin na hindi ko alam na kasal ka na. Dad, isang babae. Hanapin mo para sa akin. Hayaan mong alagaan niya ako habang buhay. Sige anak, gawin mo ang sinabi mo. Halika, itali mo siya para sa akin. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang hawakan siya. Yo, gusto ni Li Xiaojun ng bayani para iligtas ang kagandahan sa ganitong oras? Sige, gagawin ko ang gusto mo. Nabali rin ang binti ni Dad. Nasa wheelchair tulad ko, paglalaroan kita ng gusto kung gayon. Protektahan mo ang anak ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Nakita mo ba? Anak, tutulungan ka ni tatay ngayon. Salamat, tatay. Gusto kong makita ang pamilya ni Li Xiaojun na mamatay ng malagim ngayon para maibsan ang galit sa puso ko. Naku, bago ang kanyang malagim na kamatayan, gusto kong makita niyang paglalaroan ko ang babae niya. Halika, dalhin sila, pahirapan mo siya, wawasakin ko siya ngayon. Sige, ayon sa sinabi ng anak ko, kasama mo ako. Laban. Mag-ingat ka. Oh, Li Xiaojun, hindi ko akalain na isang araw, kaya ko bang magtagumpay ng ganito lang? Ikaw ang anak ng mamamatay tao. Ano ang nakakagulat dyan? Ano ang nangyari sa anak ng mamamatay tao? Bakit ka pa rin nagmamata? Talian niyo siya para sa akin. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Chender, bilisan mo at utusan mo ang mga tao mo na pakawalan ng aking manugang. Anong matandang hipag? Inuutusan mo ba ako? Lahat ng kapitbahay, isang baryo. Kung paano ka dumating, ganun ka rin aalis. Magkukunwari akong hindi ko alam. Pero kailangan mo pa ring manggulo. Huwag mo akong sisihin sa kapahamakan. Nananakot ka ba? Putang ina, binabalaan kita. Huwag kang maging gago. Halika na, iligtas mo ang manugang niya para sa akin. Hahayaan kong mamatay siya ngayon. Yung mga pamamaraan na gagamitin natin ay... Huwag mo akong hawakan, Xiaojun, pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Bibigyan kita ng 3 segundo. Ibaba mo ang baril o mamamatay ka. Ina niya. Sino siya? Ang laki niya. Siya si Sister Li Xiaojun. Oh, kaya pala ikaw ang babae niya? Opisyal sa tolda. Hindi ba mababa ang kanyang ranggo? Sige, ito lang ang lupain. Codename Fei Feng. Sa bansang ito, isa lang ang tulad ko. Isa lang sa buong mundo. Ikaw ang sikat na Fei Feng Sanshin. Hindi ko kailangang makipaglaro sa iyo ng mga pekeng pagkakakilanlan. Tatanungin lang kita, may buhay ka pa. Pang-aapi sa aking pamilya. Paano mo gustong mamatay?
Anong pinagmamalaki mo? May baril ka at may baril din ako. Natatakot akong hindi mo kaya. Totoo ba? Kung gayon, lahat ay nag-click na. Ibigay mo sa akin. Ah. Subukan mo ulit akong galawin. Subukan mong gumalaw ulit. Huwag mong galitin si ate. Isa siyang malupit na mamamatay tao. Kunin mo na agad, huwag kang mag-alala. Nandyan si ate. Ang mga kriminal na tulad niya ay hindi makakatakas sa akin. Pero inapikan niya kanina ng ganyan. Ayaw mo namang tumakas? Nagpagawa lang siya na may bumugbog ng 50 na tao. Hinuhuli ang mahihina, babayaran ko siya. Mga kapitbahay lang naman tayo. Huwag kang padalos-dalos. May sasabihin ka. Ibaba mo na iyan. Itapon mo, tamaan mo, ayoko na. Saktan mo ako. At ikaw, Si Jun ako. Nagkamali ako. Kaya bitawan mo ako. maaari mo ba akong hayaang mamatay? Ang mga tulad mo ay nagmakaawa kanina. Nakuha lang ang isang bagay at ang yabang na. Kung pakakawalan kita, makakasama ito sa kapayapaan ng mundo. Sige na di, huwag ka nang pumatay. Ang mga kriminal na tulad nila ay dapat ikulong sa madilim na piitan. Hayaan mong parusahan sila ng batas para sila'y maalis. Ayokong makulong sa madilim na piitan. Dalhin na. Huwag tumulong. Nga pala, kumusta ang nakababatang kapatid at hipag? Ate, sino ang pinakamaganda dito? Ito ang hipag ko. Nakita na ni Robing ang kanyang ate. Magaling ang mata ng bunso. Mas maganda ang mundo kaysa sa akin maliban kay nanay. 2 ate at 3 ate. Iyan ang hipag mo. Hindi ko inaasahan na ang ate ko ay maging dominante at nakakatawa. Ang galing ni ate. Nakakatuwang pagkurap kanina. Mabuti na nandito ka. Sa hinaharap, ang pamilyang Ruabike natin ay magkakaroon ng taga-suporta. Oo. Dati, sabi ni Xiaojun, ang kanyang ate ay ang diyosa ng digmaan. Hindi pa kami naniniwala. Ngayon, mukhang totoo na. Sige, naayos na ang problema. Ngayon na ang oras para magpakasal sina Xiaojun at Ruobing. Tama, halina't ayusin ang lugar. Ayusin agad ang kasal para sa aking kapatid at hipag. Ate, anong regalo ang gusto mong ibigay sa akin para sa kasal ko? Ano ang gusto mo? Gusto ko na galing sa iyo, ate. Kung gayon, bibigyan kita ng tank. Ano? Tank? Bakit hindi mo gusto? Gusto mo na... ang iba ay nagmamaneho ng luxury car palabas. Gaano kabongga kung magmamaneho ka ng tank palabas? Hahaha, mukhang ganun nga. Haha, totoo. Papunta na, nanay. Gawan mo ako ng pabor. Ano yon? Ngayong araw ang kasal mo. Mangangako si nanay ng kahit ano ang sabihin mo. Noong nagpanggap akong may kapansanan, lahat ay tumulong sa pagbuo ng pondo. Si Shansi lang ang tumayo at nagsalita para sa akin. Ang kinabukasan niya at ng kanyang pamilya ay nakasalalay sa iyo. Sige, Lucian. Tama? Pagkatapos makumpleto ang kasal ni Xiaojun, pumunta ka sa Litang Consortium. Ipapadala ko ang buong pamilya mo sa isang kumpanya. Sige, salamat tita. Salamat, bro. Sige, magpakasal na tayo. Magpakasal na.